Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Daryl, Lodi Dom Igo Duaso, Lodi Reynad, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Anisa Dico, Lodi Gilbert Baginawon, Lodi Edna Labarabinan, Lodi Manuel Gonzales, Lodi Larry June Papalero, Lodi Yeps Kai Anwar. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-54 na kabanata, sa pagpapatuloy. Habang naiisip niya si Gal Zariang, sinabi pa ng ating bida sa isip na alam ko na babanggitin ni Baekpyo si Gal Zariang. Gayunpaman, ang pagkuha sa katapatan ni Baekpyo ay naging posible lamang dahil sa pag-iyak ng Azure Wisdom King Sword para sa akin. Ang pagkuha naman kay Gal Zariang ay tiyak na magiging isang mahirap na gawain. At dahil nananatili pa rin siya sa Meram Alliance, siguradong mayroon siyang kailangang tapusin doon. Dagdag pa niya sa isip na makikita sila sa bilog na bintana na maghihintay ako para sa tamang pagkakataon. Kung paanong ang tadhana ang nag-akay sa akin kay Baekpyo, hihantong din ito kay Gal Seri ang balang araw. Nakatungo namang sinabi ni Baekpyo na pero hindi magiging madaling makipagkita sa kanya. Ang tagapayo na si Gal ay dapat na nasa ilalim ng pangangasiwa ni Sima Tian. Nakangiti naman ang ating bida at sinabi na ipapaalam natin sa kanya kapag oras na. Kung magmamadali tayo, ilalagay natin ang ating mga sarili at si tagapayo Gal sa panganib. Napangiti naman si Baekpyo at sinabi na may punto ka. At pagkatapos, ibinaba niya ang tasa ng alak sa lamesa. At seryosong sinabi niya na ngayon, mayroon akong kailangang madali ang pag-usapan sa iyo. Sumagot naman ito sa kanya na sige, ituloy mo lang. Nakapikit na sinabi ng ating bida sa kanya na mukhang aabuti ng 1 o 2 buwan bago natin matapos ang ating negosyo rito sa Wuhan at makabalik sa Shandong. Dagdag pa niya na pansamantala, ano kaya kung sa bahay na muna namin tumuloy ang pamilya mo? Nagulat naman si Baekpyo sa kanyang narinig. Sinabi pa ng ating bida na hindi lang para dito, kundi gusto ko na tumira kayo kasama namin mula ngayon. Nakangiting sinabi pa niya na bilang isang pamilya. Tahimik lang na natulala si Baekpyo sa kanyang narinig. Sinabi pa ng ating bida sa isip habang hawak ang tasa ng alak na mas ligtas iyon sa maraming paraan. Bukod dito, para sa iba't ibang gawaing haharapin, kailangang malayang makagalaw ni Baekpyo. Sinabi naman ni Baekpyo sa kanya na nagpapasalamat ako, pero natatakot ako na baka maging pabigat ito sa pamilya mo. Sinagot siya ng ating bida na pabigat. Ang pamilya mo ay parang pamilya ko na rin ngayon. Napalaki naman ng mata si Baekpyo sa kanyang narinig. Nakatingin sa kanya ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na dapat mapagtanto ni Baekpyo na nagsasalita ako ng tapat. Napababa ng ulo si Baekpyo at napasabi habang nakapikit na gagawin namin ang iminungkahi mo. Salamat, young master. Tumawa ang ating bida at sinabi niya na mabuti. Nakagawa ka ng magandang desisyon. Dagdag pa niya habang makikita sila sa bilog na bintana na nagtaas ng tasa ng alak na nagpaplano akong umuwi muna ng ilang araw. Isasama ko ang pamilya mo, kaya siguraduhin mong magpalipas ka ng oras kasama sila. Tumugon si Baekpyo na opo, naintindihan ko po. Napatingin sa kanya ito nang tawagin ang pangalan niya. At sinabi niya na hindi kailangang lumaban para sa kapayapaan ng mundo ng martial arts. Dagdag pa niya habang nagulat na nakatingin sa kanya si Baekpyo na dapat kang lumaban para sa iyong pamilya. Nakangiting sinabi pa ng ating bida na tutal, ganoon din ang ginagawa ko. Ngumiti si Baekpyo at sinabi niya na tatandaan ko yan, young master. At ilang araw ang nakalipas na makikita ang bundok na nagyayelo. At makikita ang karwahe na tumatakbo. Sakay pala ang ating bida at ang asawa at anak ni Baekpyo habang sinasabi niya sa isip na nagtungo ako sa Shandong kasama ang asawa ni Baekpyo na si Jongyang. At si Ming, kung magpakita man si Ming ng kahit katiting na senyales ng pagkapagod, magpapahinga kami, at sa hapon, kampante kaming mamamalagi sa isang inn. Maaaring hindi ito alam ni Jongyang, pero ako ang nagbasa ng congratulatory speech noong nagpakasal silang dalawa. Napatingin naman ang ating bida nang sabihin sa kanya ng asawa ni Baekpyo na madalas mabangungot ang asawa ko. Nakatungo pa nitong sinabi sa ating bida na pero nakapagtataka, mula nang makilala ka niya, young master, maayos na ang tulog niya. Talagang nagpapasalamat ako.
Napangiti ang ating bida at sinabi na nakakatuwang malaman yon. Tumawa ito at sinabi sa kanya na pakiusap, alagaan mo ang asawa ko. Ngumisi ang gating bida at sinabi na ako dapat ang nagsasabi niyan sa inyo. Pakiusap, alagaan niyo kami. At lumipat ang eksena sa Billy family. Sinalubong siya ng kanyang magulang habang sinasabi ng kanyang ina na tuloy kayo. Dagdag pa ng kanyang ama na welcome, Mrs. Jong. Tumugon ito sa kanila habang bahagyang tumungo ang ulo na nakapikit na ang pangalan ko ay Jong Yang. Pakiusap, alagaan niyo kami. Na nakangiti namang nakatingin ang ating bida sa kanya. At sinabi pa niya sa isip habang patuloy na nakatingin na nagpadala ako ng mensahe bago umalis para ipaalam sa kanila na darating ako kasama si Jong Yang at ang kanyang anak. At sinabi nito sa kanyang anak na Ming, hindi ka bababati sa mga nakatatanda. At pagkatapos sinabi ni Ming na ikinagagalak ko po kayong makilala. Ang pangalan ko ay Ming. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay nito at masayang sinabi na kaya ikaw pala si Ming. Kanino ka ba nagmana at napakagwapo mo? Tumugon naman si Ming sa kanya na sa nanay ko po. Tumawa naman ang ina ng ating bida at sinabi pa na sa pagtingin pa lang sa kilos mo, wala nang dapat ipag-alala mula rito. Tumawa naman si Jong Yang nang marinig ito habang tumatayo naman ang ina ng ating bida. At niyakap nito si Ming habang sinasabi na subukan nating magkasundo ng mabuti simula ngayon. Masayang nakatingin naman si Jong Yang. Sinabi naman ng ama ng ating bida dito na ituring niyo itong sarili ninyong tahanan. Sumagot sa kanya si Jong Yang na salamat. Hinawakan naman ng ina ng ating bida ang kamay ni Jong Yang. At sinabi nito na dahil pamilya ito ng mga martial artist, karaniwang puno ito ng mga lalaki. Puro kwento lang ng pakikipaglaban. Naging malungkot ako, pero ngayon ay masaya ako dahil mayroon na akong makakausap. Masayang sinabi pa nito na, magkasundo sana tayo ng mabuti mula ngayon. Napalaki naman si Jong Yang sa kanyang narinig. At naglakad na ang mga ito habang sinasabi ng ina ng ating bida na ngayon, nalinis ko na ang kwarto, kaya tara na. Habang pinagmamasdan sila ng ating bida at ng kanyang ama. At sinabi nito sa kanya na kumusta ang karanasan mo sa Hubei. Sumagot naman ang ating bida na napakaganda. Nakamit ko ang lahat ng binalak ko, at nakilala ko ang isang kahangahangang martial artist, si Baek Pyo. Napangiti ang kanyang ama at sinabi na masaya akong marinig yan. Hinawakan siya sa balikat nito at sinabi pa na lagi, kapag gumagawa ng desisyon, siguraduhing isaalang-alang ang sitwasyon ng iba. Nakapikit na tumugon ang ating bida habang yumuko ang ulo na sinabi na tatandaan ko po yan, ama. Bumukas ang pintuan habang sinabi pa ng kanyang ina na dito na kayo tumuloy mula ngayon. Tila nahihiyang tumugon sa kanya si Jong Yang at napasabi na dito. Agad namang pumasok si Ming sa loob habang sinasabi na wow. May sarili akong kama. Pumikit namang nahihiya si Jong Yang na sinabi na hindi ko naman po kailangan ng ganito kagandang kwarto. Sumagot naman ang ina ng ating bida na hindi ka ba nasisiyahan sa kwarto? Sumagot ito sa kanya na hindi po, hindi sa ganoon. Napahawak sa baba ito at napahingang nakapikit na sinabi na ito na nga ang pinakapangit na kwarto, Anong gagawin ko, kung gusto mo ng mas magandang kwarto? Hindi na niya ito naituloy nang natatarantang sinabi sa kanya ni Jong Yang na hindi na po. Kukunin ko na itong kwartong ito, na pinagmamasdan sila ng ating bida. Napangiti siya at sinabi pa sa isip na ito na ang pinakamagandang kwarto sa tingin ko. Siyempre, natural niyang mapagtatanto yun sa paglipas ng panahon. Habang nakatingin sa loob ng silid si Jong Yang, masayang tumingin naman ang kanyang ina sa kanya. At napababa naman ang ulo ang ating bida na nakapikit na masaya. At sinabi niya sa isip habang masayang nagtatawanan ng kanyang ina at si Jong Yang na kung mahina ka. Ang pamilya ay maaaring maging pabigat at kahinaan. Dagdag pa niya na makikita si Ming na pero alam ko na para sa mga tunay na malakas na tao, ang pamilya ang nagiging tunay nilang lakas. Ngayong araw, lumaki ang aking pamilya, at ang aking lakas ay nadagdagan din. Na makikita siya na masayang nakatingin sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang ika-54 na kabanata. Ika-55 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Song family. Mula sa loob, makikita sa isang lamesa si Patriarka Song na tahimik na kinakausap ang kanyang mga elder. Habang si Song Hualin ay nakatayo lang sa gilid. Habang kausap ng kanyang ama ang mga elder,
makikita ang mukha ni Hualin na tila malalim ang iniisip, ang mga mata ay nakatingin sa ibaba. Tahimik siyang nakatayo, hindi nakikilahok sa usapan, ngunit ramdam sa bahagyang pagsimangot at sa bigat ng kanyang titig na may bumabagabag sa kanyang isipan. Sinabi pa niya sa isip habang masayang kausap ng kanyang ama ito na sa kabila ng mga nakakatawang hiling na nanggagaling kay Dong Jiamhang sa loob ng ilang araw. Sa halip na magalit, mahinahon niyang pinangunahan ang pakikipagkasundo. Dagdag pa niya habang nakatingin siya na kung ako yun, baka nawala na ako ng pasensya at ilang beses nang nag-walk out. At ilang sandali pa, makikita siyang tumayo at tahimik na lumabas ng silid. At pagkatapos ay malalim siyang huminga, pinuno ang dibdib ng malamig na hangin na tila sinusubukang patatagin ang sarili. Sa pagbuga niya ng hininga, bahagyang nabawasan ang bigat sa kanyang balikat, ngunit nanatili ang seryosong anyo, palatandaan na ang kanyang mga iniisip ay hindi pa rin lubusang humuhupa. At ilang sandali pa, makikita ang kanyang ama sa kanyang gilid at mahinahong sinabi, "Naging mahirap yon, hindi ba?" Sumagot sa kanya si Hualin na nakaupo lang naman ako doon. Bahagyang ngumiti siya at sinabi na ikaw ang gumawa ng lahat ng mahihirap na trabaho, ama. Nakapikit namang tumugon ang kanyang ama habang humakbang na haha. Napanatag ang loob ko na kasama kita. Dagdag pa niyang sinabi na sige na, magpahinga ka na. Naglakad na palayo ang kanyang ama, ang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag, habang tahimik namang pinagmamasdan ni Hualin ang kanyang likod. At sinabi niya sa isip, tumatanda na si ama. May halong lungkot at pag-aalala ang pumasok sa kanyang dibdib, kasabay ng tahimik na pag-unawa na ang mga responsibilidad at pasyang dating pasa ng kanyang ama ay unti-unti nang papalapit sa kanya. Dagdag pa niya sa isip, habang nakatingin sa kanyang ama, kaya ko rin kaya talagang pamunuan ng pamilyang Song gaya ng ginawa ni ama. Napatingin naman sa gilid si Hualin nang may nagsalita na young lady. Ito pala ay ang kanyang tagapaglingkod na sinabi pa niya na kanina pa po naghihintay si Young Master Billy. At nang marinig niya yon, masayang nasabi niya, talaga. At makikita ang Song Family Manor. At mula rito, makikita ang ating bida na tahimik na naghihintay, nakatayo ng kalmado. At ilang sandali pa, makikita ang kanyang mukha na napatingin sa gilid. Ito pala si Song Hualin, na namumula ang mukha, at masayang nasabi, kailan pa siya dumating. Ang tono ay puno ng pagkasabik at kaunting pagtataka, na nagpapakita ng kasiyahan sa muling pagkikita o sa biglaang pagdating ng ating bida. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na kanina lang. Kumusta ka na? Samgat sa kanya si Hualin na mabuti naman ako. Kababalik mo lang ba galing Hubei? Sinabi pa ng ating bida sa kanya na oo. Pero kailangan ko ulit umalis sa loob ng ilang araw. Biglang nagiba ang itsura ni Song Hualin nang marinig yon. Napasabi siya ng may halong pagkabigla at pag-aalala, na napakabisi mo naman. Ang mukha niya ay bahagyang namula, ang mga mata ay may bahagyang pagkabahala, at ramdam ang kaunting lungkot dahil sa biglaang pag-alis ng ating bida. At napasabi siya sa isip na akala ko ay nakabalik na siya para manatili. Pero aalis na naman pala siya agad. Biglang nagulat siya nang may mapagtanto, at napalaki ang mga mata. Ang bibig bahagyang bamuka sa hindi inaasahang kaisipan na dumating sa kanyang isipan. Na sinabi na ano ito? Nalulungkot ba ako sa katotohanang aalis na naman siya? Nagtatakang napatingin sa kanya ang ating bida at tinanong na bakit. Sumagot siya na parang nagbabago ka kasi tuwing nakikita-kita. Sumagot ang ating bida na talaga. Sa paanong paraan? Napatingin si Song Hualin sa ibaba na. Sinabi niya na hindi ko ito maipaliwanag ng maayos sa salita. At sabay bulong sa kanyang isip na sa totoo lang. Nahuhulog na ang loob ko kay Young Master Billy. Na siya ay nakatingin dito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na naging masaya ako nang mabalitaan kong dumating siya. At nang makita ko ang mukha niya, nawala ang lahat ng pagod ko mula sa meeting. Napahawak siya sa kanyang daliri na sinabi pa sa isip na pero ayaw kong ipakita ang nararamdamang ito. Ako ang nagmungkahi na itigil ang engagement namin noon. Malungkot pa niyang ibinulong sa isip na hindi ko pwedeng sabihin na lang na nagbago na ang isip ko ngayon. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng ating bida na mukhang pagod na pagod ka. Tumugon naman sa kanya si Song Hualin na ha. Dagdag pa niya habang pilit ang ngisi niya na pinag-aaralan ko kasi ang mga usapin ng pamilyang Song kamakailan. Sumagot siya na ganun ba? At masayang sinabi pa ng ating bida na siya nga pala, salamat sa pag-aalaga sa ina ko noong wala ako. Naging masaya siya ng husto.
Masayang sinabi din ni Song Hualin sa kanya na hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Nakatingin ng may ngiti naman ang ating bida sa kanya. Ang ekspresyon ay kalmado ngunit may bahagyang aliw at init, na parabang pinapawi ang tensyon ng sandali. Samantala, si Hualin ay may bahagyang namumula ang mukha at nakatingin sa ibaba, ang mga mata ay lumilihis sa direksyon ng ating bida. At sinabi sa kanya ni Hualin na gusto mo bang uminom? Napasabi naman ng ating bida na hindi ka naman umiinom, di ba? Ngumisi ito at sinagot siya na sa halip na alak, malalasing na lang ako sa ganda ng paligid. Tara na, ako na ang magbabayad. Nagtataka naman ang ating bida at napatingin siya rito, hindi mo ari ang bahagyang ngiti at aliw sa tono ni Hualin. Ilang sandali pa, makikita na bumukas ang pintuan. Pumasok sila sa loob, at hindi napigilan ng ating bida na napasabi, wow! At sa loob, makikita ang mga babaeng sabay-sabay na sumasayaw sa entablado. Sa itaas, may mga makukulay na tela na nakasabit, na dahan-daang sumasabay sa paggalaw ng hangin at ilaw, na nagbibigay ng dramatikong epekto at karagdagang ganda sa tanawin. Ang mga sumasayaw na babae ay maayos at magaan, na nagbibigay ng ritmo at buhay sa paligid. Sabay-sabay na gumagalaw sa ritmo ng bawat hampas ng tambol. Napasabi naman ang ating bida sa isip na ang gara naman dito. Dito ba tayo iinom? Napatingin sila sa gilid na sinabi ni Song Hualin na bakit parang ngayon ka lang nakapunta rito. Sumagot sa kanya ang ating bida na unang beses ko pa lang ito. Napapikit si Song Hualin at sinabi na unang beses mo. Alam kong madalas kang pumupunta rito para uminom kasama ang mga babae. Napangiwi ng bibig ang ating bida at napasabi na oo. Nakapikit pang sinabi sa kanya ni Song Hualin na alam kong madalas kang pumupunta rito para uminom kasama ang mga babae. Sinabi pa niya sa isip na walang paraan na ang walang kwentang sibiliduan ay hindi darating sa isang lugar na ganito. At ilang sandali pa, pinapasok na sila sa isang silid ng taga-silbi rito. Ang silid ay maayos at may kaunting liwanag, na nagbibigay ng pribadong espasyo para sa kanila. Dahan-dahan namang umupo ang ating bida, ang katawan ay maayos na nakapwesto habang nakatingin sa gilid. At sinabi niya na dahil dinala mo ako rito. Mukhang hindi rin ito ang unang beses mo rito. Sumagot sa kanya si Song Hualin na noong unang balik ko, narinig kong madalas kang pumunta rito kaya pumunta ako minsan para makita kung anong klaseng lugar ito. Napababa naman ang tingin ng ating bida na napangiti ng bahagya. At muli, makikita ang mga babae na sumasayaw sa entablado, sabay-sabay at maayos ang galaw sa ritmo ng musika. Ang kanilang mga kilos ay magaan at maayos, bawat hakbang at pag-indayog ay sinasalamin ang bawat tunog, habang ang mga ilaw at tela sa itaas ay dahan-daang gumagalaw kasabay ng musika, na nagdadagdag ng dinamismo at kasiyahan sa tanawin sa loob ng silid. At ang mga pagkain ay nahain na sa kanila, maayos na nakalagay sa mesa, ang bawat putahe ay kaakit-akit at mayamang kulay. Ang amoy ay nakakaengganyo, at ang mga pinggan at baso ay maayos na inayos, na nagbibigay ng pakiramdam ng kasaganaan at kaaya-ayang kainan sa loob ng silid. At tahimik silang nakatingin rito, ang mga mata ay nakatuon at mapanuri, habang ang katahimikan ay bumabalot sa paligid. Napatingin naman si Song Hualin sa mga sumasayaw na babae, ang mukha ay masaya at ang mga mata'y kumikislap sa tuwa. Ang ngiti niya ay maluwag at puno ng kasiyahan, na nagpapakita ng aliw at paghanga sa ritmong ipinapakita sa entablado. Habang ang musika at galaw ng mga sumasayaw ay nagbibigay ng masiglang atmosfera sa paligid. Sinabi pa ni Hualin na ang galing, nakakainggit makita ang isang taong mahusay sumayaw. Paano sila nakakasayaw ng ganoon kagaling? Napangiti naman ang ating bida na sinabi na mukhang magaling ka ring sumayaw. Napabuka ng kamay si Song Hualin at namula ang mukha na sinabi na ako. Hinding-hindi, kasing tigas ako ng bato. Malakas namang tumawa ang ating bida. At pagkatapos ay napababa ng tingin si Song Hualin, at bahagyang napahinga, ang mga matay dahan-daang kumalma mula sa kasiyahang naipakita. At sinabi niya sa ating bida na sinabi ko na sa iyo, kasalukuyan kong pinag-aaralan ang mga usapin ng aming pamilyang Song. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan ko. Napangiti naman ang ating bida na napasabi na ganyan din ang nararamdaman ko. Nakapikit na sinabi naman sa kanya ni Song Hualin na parang hindi naman. Sa katunayan, mukhang napakahusay mo sa ginagawa mo.
Tumugon ng ating bida habang makikita ang mukha ni Song Hualin na talaga ba? Pero nahihirapan din ako. Tumugon naman si Hualin na sa totoo lang. Ang iyong sword squad ay naging inspirasyon ko. Dagdag pa niyang sinabi habang naiisip ito na ang panonood sa iyo habang binubuo at pinalalago ang iyong sword squad, nagbigay sa akin ng gana na galingan din. Uminom siya ng alak at sinabi pa niya na pero hindi pa nga ako nakakapagsimula ng maayos, at nahihirapan na agad ako. Napangiti naman ang ating bida at sinabi na habang nagpapatuloy ka, masasanay ka rin, at balang araw, magagawa mo rin yan ng mahusay. Ang tinig niya ay mahinahon at may halong paghikayat, hindi mapang-utos kundi puno ng kumpiyansang ipinapasa sa kausap, parang isang simpleng payo na may lalim, na kayang magbigay ng lakas ng loob kay Song Hualin sa gitna ng bagong karanasan. Sumagot naman sa kanya si Song Hualin, nakatingin ng diretsyo. Na ganoon ba? May halong pagdududa at pag-asa ang kanyang tinig, at sa mga mata niya ay mababakas ang pagnanais na maniwala sa mga salitang binitiwan ng ating bida, na tila naghahanap ng katiyakan at kumpiyansa mula sa kanya. Sumagot ang ating bida ng walang pag-aalinlangan, na syempre naman. May kasamang banayad ng ngiti ang kanyang sagot, puno ng kumpiyansa at katiyakan, na para bang sinasabi niyang hindi yun basta pang-aliw, kundi isang paniniwalang sigurado siyang mangyayari. At pagkatapos, itinaas ng ating bida ang tasa ng alak, ang galaw ay kalmado at may bahagyang ngiti. Napatingin naman sa kanya si Song Hualin, ang mga matay puno ng pagtataka at interes, na tila hinihintay ang susunod na sasabihin o ang kahulugang nasa likod ng simpleng kilos na iyon. At nakangiting sinabi ng ating bida na magsikap tayong magkasama. Napalaki ang mga mata ni Song Hualin, halatang nagulat sa kanyang sinabi. Bahagyang napahinto ang kanyang paghinga, at sa mukha niya ay nagsabay ang pagkabigla at hindi maipaliwanag na tuwa. Na para bang hindi niya inaasahang maririnig ang ganoong mga salita, lalo na mula sa ating bida. At ilang sandali pa, napapikit siya ng mata habang napangiti. At itinaas niya ang baso, ang mukha ay maliwanag at puno ng tuwa, at masayang sinabi, sige. At pagkatapos ay nagkampay sila ng mga baso, banayad ang tunog ng pagtama. Parang may tahimik na kasunduang nabuo. At dito na po nagtatapos ang ika-55 kabanata.